COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang para sa isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend mula sa iyong FEBC Radio TV. Ihahatid po namin sa inyo ang mga balitang aming nakalap sa nagdaang linggo. Unang-una na nga ay ang umiiral na NCR Plus Bubble kasama ang ilang mga kalapit na probinsya. Gayon din po ang nagpapatuloy na vaccination drive dito po sa ating bansa. Makikilala din po natin ngayong araw na ito ang napiling Frontliner of the Week sa panayam ni Joy Kawayan Combatier. At maririnig din po natin ang isang maikling bahagi ng naging panayam kay Dr. Ana Lisa Ong Lim, isang member ng Technical Advisory Group ng Department of Health tungkol sa epekto ng GCQ bubble sa loob ng 2 linggo. At ang lagi po nating inaabangan kasama si President Dan Andrew Cura, ang isang devotional reflection tungkol sa tamang attitude ng ating kalooban sa panahong ito. COVID-19 Watch. Naniniwala ang mga eksperto na nakararanas na ngayon ang Pilipinas ng second wave ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Dr. Jomar Rabahante ng University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team, maikokonsiderang second wave na ang nararanasang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 nitong mga nakalipas na araw. Anya, nagawa sana nating mapigilang nangyari ito kung nagpatuloy ang paggawa ng hakbang para hindi lalong lumala ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Kabilang narito ang maagang vaccine rollout, maingat sa pagbubukas na ekonomiya at ang pagiging handa sa pagpasok ng mga bagong variant ng COVID-19. Nilinaw naman ni Rabahante na ito ay base lamang sa kanilang projection at maaaring iba sa interpretasyon ng mga epidemiologist. Una nang sinabi ng World Health Organization na ang nararanasang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa ay hindi pa masasabing second wave dahil hindi pa tayo tapos sa first wave ng pandemya. Bumaba ang reproduction number ng COVID-19 sa National Capital Region o NCR. Ito ay ayon sa Octa Research kung saan mula sa 1.99 reproduction rate ng virus ay bumaba ito sa 1.91 nitong Miyerkules. Sa kabila nito, ayon sa grupo ay masyado pang maaga para sabihing senyales na ito ng pagsisimula ng downward trend o pagbaba ng pagdami ng kaso ng virus sa NCR. Lalo't isinailalim ito sa General Community Quarantine, kabilang ang mga lalawigan ng Bulacan, Laguna, Cavite at Rizal. Batay sa pagtaya ng Octa Research, posibleng magkaroon ng pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at mga nabanggit na lalawigan isang buwan pa matapos ang pag-iral ng NCR Plus Bubble. Samantala, sinimulang ipatupad ang NCR Plus Bubble noong March 22 at nakatakdang magtagal hanggang ika-4 ng Abril ngayong taon. Maaari pa ring sumipa ang COVID-19 cases sa bansa sa kabila ng ipinatupad nitong Lunes na General Community Quarantine sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na masyado pang maaga para sabihing nakikita na ang epekto ng NCR bubble. Paliwanag ng kalihim, mataas pa rin ang higit 6,000 naitalang kaso kamakailan at karamihan sa mga ito ay noong mga nakaraang linggo pa tinamaan ng sakit. Kaugnay nito, nanawagan ang kalihim na huwag nang magpunta ang mga pasyenteng may mild symptoms at asymptomatic sa mga ospital upang bigyang prioridad ang mga severe at critical cases. Ganito rin ang mungkahi ni Dr. Michael T. ng Octa Research Group upang mapanatili sa 1:5 ang bilang ng mga nurse na nakatalaga sa COVID ward sa isang ospital at hindi mahirapan ang mga ito sa pag-aalaga sa mga pasyente. Samantala, pagdating naman sa pagpapalawig ng GCQ sa NCR Plus Bubble ay nakadepende pa rin anya ito sa maitatalang bagong kaso sa unang linggo ng Abril. Ang kabuang bilang ng COVID-19 vaccines na dumating sa Pilipinas ay para lamang sa 30% na kinakailangang doses
para sa lahat ng healthcare workers sa bansa. Ito ang iginiit ng Department of Health sa harap ng panawagan sa publiko na sundin ang vaccine priority list. Sa ngayon, nasa 1,525,600 doses ng COVID vaccines ang dumating sa Pilipinas na mula sa Chinese government at COVAX facility. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nasa 3.4 na milyong doses ng COVID-19 vaccines ang kailangan para mabakunahan ang nasa 1.7 milyon na healthcare workers sa bansa para sa 2 doses na requirement. Hinikayat naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang publiko na isumbong ang sinuman na sumisingit sa priority line ng COVID-19 vaccination. Maaari anyang tumawag ang publiko sa DOH hotline na 8651-7800 Local 2527 o sumadya sa kanilang DOH regional offices. Susunod sa ating COVID Watch Weekend ang ating frontliner of the week, si Dr. Tisha Margaret Castile, ang kasalukuyang Department Chair at Assistant Chief of Clinics sa Deseret Surgimed Hospital sa Cabacan, Cotabato. At para ipakilala siya, narito si Joy Kawayan Combatir. Ngayong Women's Month, tampok sa ating frontliner of the week ang babaeng doktor na si Dr. Tisha Margaret Castile, isang pediatrician at presidente ng Davao del Sur Association of Pedia Practitioners. Ibinahagi ni Dr. Castile ang mga hamon na kanilang hinarap noon at mga hamon na patuloy na hinaharap ngayon bilang isang doktor. Actually, marami yung mga challenges ngayong COVID na pandemic, not only as a woman, pero as a doctor mismo. At first, yung pagka-start ng pandemic talaga, yung mga lack of PPEs namin. So, makeshift lahat kami, makeshift ng mga face shield, makeshift ng mga gowns. Pero eventually, nag-better naman yung mga supplies. Yung pinakamalaking challenge as a doctor sa ngayon is nakakatakot po. Every day, meron po akong fear na baka makakuha ng virus ng COVID-19. Mas nakakatakot ata na baka mahawa pa po yung mga pamilya ko at saka mga loved ones. Hindi madali para sa ating mga medical frontliner ang mga pagbabagong kailangan nilang ipatupad upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at upang maipaliwanag ng maayos ang mga agam-agam ng mga pasyente. Well, kailangan naka-PPE ang hirap. Napakainit kasi dapat kami full gear. Every time mag-clinic, may face mask, may face shield, meron pang barrier sa patient. Yun ang mahirap, naka-gloves, palaging dapat naka-hand washing. Tapos in terms of patient care also din, nung pauna kasi pedya, maraming kinakausap, no? Pati parents, lola, lolo. Usually ang tagal ng clinic visits namin. Pero ngayon, kailangan i-lessen down to less than 15 minutes para maging lesser yung exposure namin. Tapos ngayon din, nag-lessen din actually yung mga pasyente. Hindi ganoon kadami kasi natatakot din po sila. Kahit sa clinic lang or magpa-admit sa hospital. Usually pag sinasabihan na for admission, mag-aayaw talaga kasi natatakot. May risk din kasi hindi sila sa loob ng hospital. Tapos pagdating sa'yo, malala na kasi pinabayaan. Kaya wag sana magpabaya yung mga tao. Pag kailangan magpatingin sa doktor, wag po kayong matakot. Magpatingin po kayo. Sa gitna ng mga stress na dala ng kasalukuyang pandemya, ikinuwento ni Dr. Castile ang kanyang mga ginagawa upang makapag-relax na mahalaga sa ating mental health. Napakaraming stress ngayon. Very important to take care sa ating mental health. I think for me, ang ginawa ko is magkaroon lang ng me time, kahit isang oras lang siguro sa isang araw. Be it nagbabasa lang or kahit sa banyo lang, magtatagal sa banyo, or one with nature. Sometimes nang pumupunta din ng beach kung hindi na talaga makaya. Meron din time, naging plantita din. Bilang isang ina, may mahalagang paalala si Dr. Castile sa mga magulang na nakikinig. So sa ngayon po, na pandemya, iba, we are going through something na hindi natin na go through before. Like para na tayong nag-homeschooling. Yung parents, pressure din sila to teach the kids. Huwag po sana natin i-pressure yung mga bata. Pabayaan natin sila to be able to cope up on their own sa grades nila. So hindi kailangan na maging perfect, as long as meron po silang natutunan. Kung hindi po kaya ngayong year, meron pang next year at their own pace. Huwag lang magbigay ng pressure sa mga kabataan ngayon. Marami pang time next year. Sana kung wala na itong COVID,
na para maka-learn sila. Kasi ang hirap, kahit doktor ako, hindi ko kayang maging teacher. Mas stressful mag-teach. May nakitang mga magandang resulta si Dr. Castile sa gitna ng mga naranasang problema. At first, nung sinabi ko sang last na may mahirap yung mga PPE supplies, doon natin makita na yung human nature of being kind. Kasi ang daming nagtulong, nag-volunteer, nag-donate para mabigyan ng mga PPEs para maprotektahan ang mga frontliners. Ang isa din ang mga positive na learn ko during this pandemic is family time. To value the people around you. Yung mga mas importanteng bagay. May mga lessons na ibinahagi ang ating frontliner na dapat bigyang pansin ng bawat isa. I think yung number one is dapat po lahat may naipon. Mag-save po tayo. Mahirap kung wala kang ipon. Especially kung mawalan ka ng work. Tapos next is to let go of material things. Na-learn ko ngayon na hindi na masyadong mahalaga yung mamahaling bag or maraming shoes. Kasi ngayon, sa pandemic, dalawa lang yung sapatos na sinusuot ko. Yung pang-duty lang and pang-rounds. Mabilis linisin. And pinaka-mahirap and pinaka-painful na lesson I've learned during this pandemic is yung life natin is borrowed. Kasi alam nyo, sa medical field, ang dami naming mga mentors, colleagues, and I've personally lost a good friend sa COVID. Tapos hindi mo mapuntahan. Wala kang magawa. May mga protocol tayong gina-follow when it comes to COVID. Para din yan sa safety ng lahat. Pero masakit lang to think that somebody dies alone. Kaya dapat mag-ingat talaga tayong lahat. Kaya dapat thankful tayo for the people and the memories and the moments that we get to spend with each other. Maraming buhay ang ibinuwis upang maisalba ang maraming buhay. Kaya't ating pasalamatan ang ating mga frontline workers at pahalagahan ang buhay ng bawat isa. Naniniwala si Dr. Castile na ang pagpapabakuna ay pagbibigay proteksyon sa bawat isa. Yung advice ko po is for those who are qualified to get vaccinated, magpabakuna po kayo. Kasi yung pinaka-best na vaccine is the one that is available. Protect ourselves. Kasi privilege na po ito na mabigyan po tayo ng vaccine. Maniwala po tayo sa science. Kaya magpabakuna po. Wala pong approved sa bata. So this is for frontliners lang po muna ngayon. So sa adults, more on adults. Kasi ongoing pa po yung studies nila on vaccinations sa children. Sa huli, may paalala si Dr. Tisha Margaret Castile sa bawat tagapakinig. Sa mga listeners po, ina-encourage ko po kayo na be part of the solution. Huwag po maging part of the problem. Suotin po yung mask niyo properly, which means na nakatago po yung ilong at saka mouth. So, proper social distancing. Stay at home unless necessary pa rin. Always wash your hands. Tapos yun, doble ingat din para po sa mga pamilya natin. So yan ang kailangan natin gawin. Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, simple ang implikasyon nito. Wala pa ring substitute sa tamang pagsunod sa minimum health protocol. Para sa COVID Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat Joy at salamat din kay Dr. Tisha. Samantala, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating para sa FEBC Ministry. Pumunta lamang po sa webpage na donatenow.febc.ph o kaya ay tumawag sa ating number na 0947-333-5605. Yan po ay 0947-333-5605 or landline number na 8650-0855 para po sa detalye. Maraming salamat po sa inyong suportang pinansyal at panalangin para po sa ating gawain. Sa puntong ito, kaibigan, atin pong balikan ang naging panayam natin kay Dr. Annalisa Ong Lim, miyembro po ng DOH Technical Advisory Group, at tignan po natin ang kanyang pagtaya sa kung ano po ang pwedeng maging resulta ng umiiral ngayon na mas istriktong GCQ sa NCR Plus bubble. Nasa linya po natin ngayon via Zoom si Dr. Annalisa Ong Lim, ang miyembro po ng DOH Technical Advisory Group. Magandang umaga po, Dr. Ana. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa atin pong nakikinig at nanonood kung paanong makakatulong po itong estratehiya na ito, itong mas mahigpit na restriction na ito, dun po sa ating objective na mapabagal man lang yung pagsirit po ng ating COVID cases? So, I think alam naman ng lahat na nitong mga nakaraang araw, nagkaroon talaga ng
very rapid increase in terms of the number of cases na kahit ikukumpara natin dun sa panahon ng mga July or August, talagang kakaiba, no? Yung rates ng increase. Parang mula nung mga weekend, hindi na bumaba to less than 7,000 yung mga number of cases na ire-report sa bawat araw. At kasama na rin doon yung reports galing sa maraming ospital na napakataas ng utilization rate ng kanilang mga hospital beds as well as their ICUs. So, even before that, nagkaroon na ng move from the health authorities na kailangang paalalahanan ng mga tao tungkol sa consistent na paggamit ng ating personal protective equipment. Pero mukhang liban doon, kailangan pang tulungan itong mga behavioral reminders para maibsan yung pangangailangan ng healthcare utilization. So naisipan or napag-usapan ulit kung kinakailangang mag-impose ng mga measures na makakapigil dun sa paglabas ng mga tao. Kasi kinikilala natin na yung paglabas, pagkukumpulan, siya din ang isa sa mga paraan na mabilis, nagiging source ng mabilis na pagkalat ng sakit. So, binawasan po natin yung mobility ng mga tao para ma-discourage po yung transmission ng virus. That's right, Katie. So kung iisipin natin lahat ng mga measures na in-implement mula nung nagkaroon ng reimposition, actually di pwedeng sabihin lockdown kasi iba pakiramdam nito di ba? So nung sinimulan itong mga measures na to, ang pinaka-objective, paano ba natin mapipigilan yung paglabas ng mga tao or pagkumpul-kumpulan ng mga tao, and yet at the same time, ma-preserve natin yung economic activity. Pero doktora, yung 2 weeks ba, magiging sapat ba yon? Magkakaroon ba siya ng malaking implication? Well, syempre from the health perspective, once again putting on my hat as an infectious disease specialist, syempre gusto ko mas matagal, di ba? Kung babalikan nga natin yung panahon ng July and August na nagkaroon tayo ng ECQ, isang buwan yun, Tapos, inabot pa ng mga 2 buwan bago bumaba ng gusto yung numero. So, I'm hoping na magkakaroon din ng kahit paano may impact itong 2 weeks na ito. Pero siguro we have to be realistic, we have to temper our expectations. Hindi yan katulad nung nagawa natin nung nakaraan. Sabi po kasi ng Malacanang, they are expecting mga 25% decrease doon po sa daily cases natin after nga po nitong mas intensified na GCQ. So, I really haven't been able to see the basis for the calculation, but syempre, sana nga ganun na mangyari. Pero mangyayari yun, Doc, kung talagang i-observe natin yung mga panuntunan dito po sa stricter GCQ. Yes, oo. So, Heidi, I think babalik na naman tayo dun sa apela natin, sa ating mga kababayan. Hindi magiging madali itong pag-control nitong surge na ito, just by thinking through the numbers alone. Ang 8,000 a day na araw-araw na pumapatong, napaka-significant yan na burden, na magiging maaatang sa ating public health system. So sana nga mapababa natin ng mabilis. Okay. Technically po, allowed ang staycation, Doktora Ana. Paano po ba tayo makaka-participate dun sa sabing wag kayong lumabas, ayan. Pero pwedeng mag-staycation within the NCR Plus bubble. Ganito na lang. I think, kahit ako di ba, kung may pagkakataon akong mag-staycation, pat naman ako magagalit, di ba? Pero magdadalawang isip ka talaga no? So, unang-una, one thing you might want to consider is how vulnerable is your household? What is the composition of your family? Meron ba kayong kasama dyan na senior or may malubhang sakit or
very young child na kung sakasakali, no, mahawaan, kasi mahirap naman natin masabi na hindi mangyayari yon. Ikaw ba ay maatim mo ba na na-hospital yon, yung kamag-anak mo yon, kamag-anak mong yon, at ang idadahilan mo sa sarili mo nag-staycation kami. So, medyo something to think about, no? I think we always make decisions on that basis naman, di ba? Ano pa ang consequence ng aking ginawa? Kung yun ba ay kaya kong tanggapin, di sige go. Kung hindi, hindi mo yan gagawin, di ba? So, unang-una na yon. Tapos, siguro pipili ka rin ng lugar na karamihan ng activities na iyong gagawin ay outdoor para mabawasan naman yung risk ng exposure. At kung nandoon ka na, di syempre talagang may pagka very intentional, no, yung iyong activities, pipili ka ng mga lugar na hindi nagkukumpulan ng mga tao. Maybe you will choose not to eat in a place where napakarami ang tao kasi yung talaga yung main activity na ating tinatanggal ang mask. And maybe also you will probably choose to spend most of your activities with your own companions, no, kasi yun ang pinaka-bubble na yung yun talaga ang safe, no, because that's where you actually reside, or parang that's the same group that you stay with at home. Ngayon naman po ay ating maririnig ang isang devotional reflection mula sa Pangulo ng FEBC Philippines. Paano po tayo magiging kontento sa kalagayan natin ngayon? Paano po tayo makatutulong na masyahan sa atin pong mga kalagayan? Mga kaibigan, pakinggan po natin si FEBC President Dan Andrew Cura. Makalipas ang isang taon ng pandemya, iba-iba pa rin ang reaksyon ng publiko sa tugon ng mga bansa dahil sa COVID-19. Sa isang banda ay marami ang nasanay na sa mga bagong takbo ng buhay at tinanggap na ng mga ito ang pagbabago. Sa kabilang banda ay marami namang tinututulan at nilalabanan ang iba pang mga paghihigpit at sinasabing panghihimasok sa karapatan nilang mamuhay ng tulad ng dati. Ikaw, kamusta ka na, kaibigan? Nanlulumo ka na rin ba sa epekto ng virus at sa epekto nito sa ating ekonomiya at sa lipunan? O natutunan mo na bang tanggapin ng matiwasay ang mga nangyayari sa kabila ng tila pandaigdigang kawalan na dulot ng pandemya? Sa karanasan nating ito, may isang damdaming tila ang hirap matutunan. Ito ang kasiyahan o ang pagiging kontento o ang pagiging panatag. Ang kasiyahan at kapanatagan ay ang pagtanggap ng ating sitwasyon sa buhay sa kung ano ang meron tayo. Ito'y pagkilala sa realidad ng kasalukuyan nating kalagayan. Ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo. May malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya't dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Unang Timoteo, Kabanatang 6, talatang 6 hanggang 8. Hindi lang ito prinsipyo na itinuro ni Pablo. Isinabuhay niya mismo ito at ito ang kanyang sinabi. Sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Pilipos, Kabanatang 4, talatang 11 hanggang 13. Naniniwala akong ang taong marunong masiyahan sa buhay ay may pagkaunawa sa layunin ng buhay niya. Kung siya'y walang malinaw na layunin, mahihirapan siyang maging produktibo at hindi magiging makabuluhan ang buhay niya. Para mangyari ito, kailangan ng tao ng kaugnayan sa Diyos. Sa pagpapasakop ng tao sa Panginoong Hesukristo, masusumpungan niya ang kapahingahan, ang katatagan at kasiyahan. Ang wika nga ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan.
Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makapagpapahinga kayo. Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 hanggang 29. Lahat ng mga tao ngayon ay maituturing na nahihirapan at nabibigatan. Ang paanyayang ito ay nagsasabing kay Kristo natin, hanapin ang ating kapahingahan at kasiyahan. Sa kanyang katuruan, tayo matuto at lumago at masusumpungan natin ang tunay na kasiyahan at kapanatagan. Taliwas ito sa mga itinuturo ng mga institusyon na kailangang maging masipag at masigasig sa anumang gawain ng ating mga kamay at makukontento tayo. Totoong dapat tayong magsipag at maging masigasig. Ngunit ang totoo ay ang pagiging tunay na kontento ay hindi lang sa pagiging masipag sa buhay, kung hindi ang pagiging tunay na makontento sa buhay ay nangyayari sa puso at sa isipan. Pag-isipan natin ang ilang tuntunin para sa tunay na kasiyahan at kapanatagan sa buhay. Una, pumili ng angkop na antas ng pamumuhay. Dahil sa malaking pagbabago dulot ng pandemya, kailangang suriin natin ang estilo ng ating pamumuhay. Alisin o itigil na natin ang mga bagay na hindi tunay na mahalaga. At huwag din tayong masyadong tumitingin dun sa mga bahay na tinutur ng mga celebrities, sapagkat ang nangyayari ay magandang tayo ay tumingin doon. Ngunit ang nangyayari, nawawalan tayo ng perspektibo na tignan at pasalamatan kung ano ang mayroon tayo. Pangalawa, ugaliing maging mapagbigay. Bagamat sa simula ng pandemya ay tila nagkakanya-kanya ang marami at inuuna muna ang sarili kaysa kapakanan ng iba, ngayon naman ay lumalabas ang tunay na magandang saloobin ng nakararami. Nakamamangha ang ipinapakitang malasakit ng tao sa kanyang kapwa. Kahit tayo ay nasa quarantine, maging bukas tayo sa mga pagkakataon na makatulong sa iba. Pangatlo, maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Kung madalas tayong naghahangad ng mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos, maaaring tanda ito ng kawalan ng kasiyahan. Para bang sinasabi natin sa Diyos, hindi ako kontento sa mga binibigay mo sa akin. Kulang ito. Kapag ganito ang pinaiiral natin sa ating puso, tayo ay magkukumahog na makamta ng mga bagay na hindi galing sa Diyos at malamang ay hindi natin talagang kailangan. Ang bunga nito, matinding pagkabalisa o yung tinatawag na anxiety. Maaring hindi natin agad magugustuhan ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ngunit maaari nating ipasya sa ating sarili na ipagpasalamat ito. Sa ganitong paraan, natin malalaman at mararanasan ang sinabi ni David, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kung ano ang mayroon kami ngayon. Kung mayroon kaming pagkain, kung mayroon kaming silungan, kung mayroon kaming kapamilya, maraming salamat o Diyos. Panginoon, hayaan mong makita namin ang kawalan ng napakaraming tao at kawalan higit pa sa kung ano ang kawalan namin. At Panginoon, gawin mo kaming kasagutan sa aming sariling panalangin na kami ang tumugon at tumulong sa mga mamamayan at kapwa-tao na malaki ang kakulangan at malaki ang pangangailangan. At doon namin makita ang tunay na kasiyahan, kapanatagan, pagiging kontento kay Kristo Jesus. Sa Kanyang pangalan kami nananalangin. Amen at Amen. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng COVID Watch Weekend. Huwag po tayong mabalisa sa nangyayari sa ating paligid nang sa gayon ay matulungan din po natin ang iba na masyahan sa kanila pong kalagayan.
Hanggang sa susunod po nating pagkikita sa pangalan ng buong pangkat ng COVID Watch Weekend, ito po si Heidi Bernardo Sampang nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita at impormasyon o katanungan tungkol sa pag-aaral na inyong napakinggan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID Watch Weekend ay naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mobile app na FEBC PH Stream.